Alright, mga kamandirigma, isang mapagpalang araw na naman ang aming handog sa inyong lahat, mga katropa. Meron tayong gustong i-share sa inyo, kasagutan ito sa mga katanungan kung paano nga ba yung pagtatanim. Ano nga ba yung proseso ng pagtanim natin ng dragon fruit. Bagamat hindi tayo eksperto, pero hindi tayo eksperto sa ating pagtatanim kasi baguhan lang din naman tayo. Pero i-share natin yung knowledge na na-acquire natin through seminar, tapos tulong din ng ating mga tropa. Shout out kay Master Tutor na nag-iinganyo sa atin, nag-motivate sa atin na ganitong style ng farming. I-batching natin si Sergeant Austria. Ito na yung proseso na tinatanong mo sa atin. Subukan natin na ipakita sa inyo step by step kung paano yung proseso ng ating ginawa para magkaroon tayo ng parang ngayong nag-i-start tayo na magtanim ng dragon fruit. Alright? Paki-hit na rin yung subscribe button o yung follow. Paki-follow na rin yung ating page o kaya paki-subscribe na sa ating YouTube channel para naman ma-motivate mo tayo na gumawa ng ganitong klase ng videos at naway tapusin natin, no? Magandang araw ulit. Bali, ito na yung puno ng dragon fruit na namumunga na. Kumapit dito sa puno ng kape. Ang kukunin lang natin dito is yung tapos ng namunga. Mas mainam putulin natin yan sa simula ng kanyang tangkay para maiwasan o mabawasan yung chances na magkasakit o kaya makapitan ng fungus. Yun yung unang-una na kalaban ng ating dragon fruit. Itong kinapitan ng dragon fruit ay dating kapihan ito. Dahil bumaba nga yung produksyon ng kape ay pinalitan na lang natin ng gawod. Yun yung halaman na hinahalo sa nganga. March hanggang Oktubre yung pagbubunga ng ating dragon fruit. Kaya tuwing Nobyembre, December, January ay yun yung time na ating pagpo-pruning, pagtatanggal ng pinagbungahan gagamitin natin sa susunod na taniman. Dito papatubuhin natin itong puwet niya, no? Try natin siyang tumubo. Ito pwede ring direkta kasi na itatanim natin, pero mas mainam din na ipapatubuin lang muna natin para mas madali. So habang wala pa tayong pagtatamnan, dito muna natin siya ilagay, patutubuin natin. Ganyan lang yung itsura ang gagawin natin, no? Yun. Ito papatubuhin pa natin ito para madali siyang mabuhay pag naitanim natin. Ilagay natin sa mga poste. Tiyaga-tiyaga lang. Maganda yung panatilihin natin itong basa-basa yung puwet niya para doon mag-umpisa yung kanyang roots. Pagkatapos niyan, lagyan natin siya ng lupa. Pwede rin lupa. Walang lupa, ito pwede na to talahi. Mga kung anong pa dyan. Basta pang silbing, pang protekta doon sa puwet niya. Ganyan, lagyan natin ng pangpatong yung mga kahoy-kahoy para hindi kahit kalay-kayin ng manok hindi siya mabuwal-buwal, kasi nasisira yan pag kinakalay ka ng manok. Ang daming mga alaga tayong manok dito, gustong kalay-kayin yan. So yan, lagyan natin ng mga abo para tapos diligan natin yan, para mag-moist yung ilalim nito, yung puwet nito ating papatubuhin. Yun siya, no? So ngayon, after ng 2 linggo na pagpapatubo natin, ngayong summer kasi kailangan nating diligan every other day, or pwede naman na every day, mas maganda para ma-moist lagi yung puwet niya. Ito, no? Tingnan natin yung itsura ng kukuha tayo. Yun. Ito, di ba? Nag-uumpisa na may tumubo.
Tapos sa taas, makikita mo sa taas, meron na ring nag-uumpisa na mag-usbong, no? 2 linggo lang ito, no? Mahigit 2 linggo. Running 3 weeks, meron na siyang tumutubo. 'Yun. Ito na yung itatanim natin. So kukuha na tayo ng itatanim natin, yung pwedeng na itatanim, no? 'Yun. Oh. No? Oh, 'di ba? Kita mo yung ano? Pwede na ito. Oh, 'di ba? Oh, running 2 weeks lang 'yon. Pero ito na siya, oh. Maganda yung kanyang pag-usbong. Umpisa ng kanyang roots. Right? At magbutas tayo ng kung saan natin ilalagay yung poste. Poste muna na ilalagay natin bago natin siya tatamnan. Ito yung mga temporary post na ilalagay natin. Temporary post lang din naman kasi iti 3 links natin. 3 links yung gagawin natin dito. Oh, matibay na siya. Ito ilagay natin sa paligid nito. Pang protect siya, pang protect sa manok. Kasi minsan yung manok kinukunto kinakalaykay. 'Yon. Ganyan, bago natin itanim, diligan muna natin. Diligan muna natin yung paligid niya. 'Yon. Ito na yung pinatubo natin na dragon fruit. Ito siya. Tanim natin. 'Yon. Tapos ito, apat na piraso yung ilalagay natin sa isang poste. Yun. Ito yung pantale. Talian natin para hindi siya maggalaw-galaw. Kahit na kalaykay ng manok yung sa ilalim, hindi siya masyadong magalaw. Shout out kay Alam Farms Adventure. Sinasabi ko lagi pag ganitong content natin, sila yung nag-motivate sa atin na gumawa ng ganito, mag-start ng ganitong farm. Si Alam Farm Adventure. Ito na po yung tinanim natin. 2 linggo lang natin pinatubo. Yun. Meron na siyang ugat. Yan, no. Bali ang ginawa natin, ito kasi isa yung kahoy na nilagay natin, temporary. Pagdating ng araw, kung maganda talaga yung tubo niya, papalitan natin ng, kung hindi bakal, semento. Kaya nag-iwan tayo dito ng butas. Ito. Yung butas na to, dito natin itatanim yung gagawin natin semento o kuya bakal na pagtatamnan natin ng ibang kwan. Kaya ang plano na kasi natin dito, kaya dinedire-diretso natin 3 links. Pagka tumaas na siya, iti 3 links natin, no? Yun yung klase ng farm yung gusto natin sa dragon fruit, is 3 links, no? Yan natin nilagyan itong tali para dire-diretso, no? Kaya yun, meron siyang lalaktawan natin yung isa para pag ilagay natin yung semento is hindi na magagambala yung ugat ng dragon fruit. Kumbaga bagong tanim na lang yung ilagay natin dyan, no? O yan yung bagong tanim natin. Ito naman yung mga dinirekta natin. Kumbaga hindi na natin pinatubuan. Bali 3 linggo na ito na naitanim natin. Pwede rin natin gawin ng ganito. Dinirekta ko na tinanim, pagkakuha ko dun sa cuttings ay itinanim ko na agad. Ito na siya, oh. 'Yun. After 3 weeks na ito 3 weeks na ito na tanim, meron na siyang nag-uumpisa na umusbong. 'Yun. 'Yun na yung umpisa niyang umusbong doon. 'Yun. Tapos ito. Ito na yung mga umuumpisa na umusbong na
kuan niya. Ito na yung papaakyatin natin, no? Yan. Mahigit 3 linggo lang to, no? Yan, no? 3 linggo na to. Meron na siyang mga nagsisimulang umusbong. Yon. Wala pa tayong nailalagay na abono nito. Maya't maya, lalagyan natin ng complete, kunting complete at saka kunting urea. No? May mga umusbong na dyan. Alright. So, hindi talaga ito madalian na tanim ka lang tapos tutubo agad, no? Kailangan mo ding maghintay ng ano. Dapat tiligan mo lang din, alagaan para umusbong siya. Yun. Oh. Ito nyo, oh. Yun. Ganyan yung ilagay natin kasi marami tayong manok nasa paligid, oh. Ito. Kalaykay ng kalaykay. Minsan kinakalaykay niya pag nakalimutan natin lagayan ng pangharang. Yun. Malapit ng isang 1 month, lagyan na natin ng pataba. Ngayon meron tayong urea para pampataba natin. Lagyan lang natin ng kalahati. Kalahati yung tasa na ganitong tasa. Para yun sa 16 liters na tubig. Yun. Hahaluan natin ito ng complete fertilizer, yung triple 14. Isang tasa lang para sa 16 liters na tubig. Babad muna natin. No, ibabad lang muna natin, saka natin siya idilig mamayang hapon. So, set aside lang natin, takpan natin. Pwede natin siyang idilig, no? Haluin lang natin. Kahit mailagay sa malapit sa puno ay okay lang kasi mahina lang din naman yung abono natin. Kumbaga hindi masusunog yung ating pananim pag ganyan lang yung nilagay natin. Si kunting urea saka kunting abono yung triple 14. At yan lamang po. Naway hindi kayo magsasawa na susuporta sa ating mga susunod pa na mga videos. Mabuhay po at ingat po tayong lahat.